Alam mo ba kung bakit parang ang hirap makaipon ngayon? Araw-araw tayong nagsusumikap, gumigising ng maaga, pumapasok sa trabaho o nagtitinda sa tabi. Ngunit sa huli, kapag dumating ang araw ng sahod, parang hangin lang ang pera. Sandali mo palang hawak, ubos na agad. May mga bayarin, may gastusin sa bahay, may kailangan para sa mga anak, at bago mo pa namalayan, balik na naman sa simula. Nakakaubos ng lakas, hindi ba? Pero huwag kang mawawala ng pag-asa dahil kahit gaano kahirap ang buhay, may paraan pa rin para makaipon. Hindi kailangang milyonaryo ka. Hindi mo rin kailangang maghintay ng tamang oras. Ang totoo, ang tamang oras ay ngayon mismo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 makabuluhang paraan kung paano ka makakaipon ng pera ng mas mabilis. Mga simpleng hakbang na pwedeng gawin ng kahit sinong Pilipino. Mapa-estudyante, empleyado o simpleng manggagawa. Mga paraang hindi lang puro tip, kundi mga praktikal na aral na maaari mong simulan agad pagkatapos mong panoorin ito. Ang mga ibabahagi ko sa iyo ay mga teknik na napatunayan na ng maraming Pilipino. Ito ang mga sikreto na hindi madalas ituro sa eskwelahan, pero napakahalaga sa tunay na buhay. Hindi ito tungkol sa swerte o tsamba, kundi sa tamang mindset, disiplina at pagdedesisyon araw-araw. Dahil totoo ito, hindi mo kailangang maging sobrang yaman para matutong mag-ipon. Ang kailangan mo lang ay tamang kaalaman at determinasyon kapag alam mo kung paano hahawakan at palalakihin ang perang pinaghirapan mo. Unti-unti mong mararating ang buhay na hindi mo na kailangang mag-alala tuwing dumarating ang katapusan ng buwan. Kaya bago tayo magsimula, kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Dahil dito, hindi ka lang matututo kundi makakahanap ka rin ng inspirasyon at motivation na magpapatatag sa iyong paglalakbay patungo sa mas maayos na kinabukasan. Ngayon, kung handa ka nang baguhin ang paraan mo ng paghawak ng pera, kung sawa ka ng laging kapos at gusto mo nang magkaroon ng tunay na ipon, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil pagkatapos nito, magbabago ang pananaw mo tungkol sa pag-iipon. Number 1, alamin kung saan napupunta ang pera mo. Ang unang hakbang sa mabilis na pag-iipon ay hindi agad nakasentro sa kung paano kakikita ng mas malaki, kundi sa kung paano mo nauunawaan ang galaw ng perang dumadaan sa iyong mga kamay. Marami ang nagsisikap, gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng buong araw, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, bigla na lang nagtatanong kung bakit tila walang natira. Ang totoo, hindi naman laging kulang ang kita. Ang problema ay hindi natin nasusubaybayan kung saan napupunta ang bawat sentimo ng kinikita natin. Minsan kasi, sa dami ng ginagawa natin sa araw-araw, hindi na natin napapansin ang mga maliliit na gastusin. Isang kape sa umaga, milk tea sa hapon, paminsan-minsang merienda sa labas, at minsan pa'y bigla ang online shopping dahil may sale o promo. Sa unang tingin, maliit lang ang halaga ng mga ito. Pero kapag pinagsama-sama, malaki na pala ang nababawas sa perang dapat sana ay napupunta sa ipon. Subukan mong pagmasdan ang sarili mo sa loob ng isang linggo. Ilang beses ka bang gumagastos nang hindi mo pinag-iisipan? Ilang beses kang bumibili ng bagay na hindi mo naman talaga kailangan? Kapag sinimulan mong i-record ang lahat ng iyon, magugulat ka sa laki ng perang dumadaan lang sa palad mo nang hindi mo namamalayan. Mahalagang magkaroon ng tinatawag na spending awareness. Gumamit ka ng isang simpleng notebook o kahit isang maliit na piraso ng papel kung saan isusulat mo ang lahat ng iyong ginagastos sa bawat araw. Walang maliit o malaki, lahat ay dapat isulat. Pati pamasahe, pagkain, load at mga barya sa tindahan. Ang layunin nito ay hindi para pahirapan ang sarili mo, kundi para makita mo ng malinaw kung saan napupunta ang iyong pera. Pagkalipas ng isang linggo, balikan mo ang listahan. Tingnan mo kung alin ang mga gastusin na hindi mo naman talaga kailangang ulitin. Baka mapansin mo na paulit-ulit kang bumibili ng mga bagay na pwede namang iwasan o tipirin. Sa ganitong paraan, unti-unti mong matutuklasan ang mga butas kung saan lumalabas ang iyong pera. Halimbawa, kung mababawasan mo lang ng 500 piso bawat linggo ang mga gastusing hindi mahalaga, sa loob ng isang taon mahigit 26,000 na agad ang maitatabi mo. Isang halaga na maaari mong gamitin bilang emergency fund,
puhunan sa maliit na negosyo o pandagdag sa savings account. Kapag alam mo na kung saan napupunta ang pera mo, mas madali mong mauunawaan kung alin ang dapat unahin at alin ang pwedeng isantabi. Dito mo matututunang kontrolin ang sarili mo pagdating sa paggastos. Hindi mo kailangang bawasan ang lahat ng bagay na nagbibigay saya, ngunit dapat mong matutunang magtakda ng hangganan. Ang pag-iipon ay hindi agad nagsisimula sa pagtabi ng pera, kundi sa pag-unawa kung paano ito ginagamit. Kapag malinaw sa isip mo ang takbo ng iyong pananalapi, mas madali mong maitatama ang mga maling gawi at mas mapapabilis mo ang pag-abot sa iyong mga layunin. Kung may kakayahan kang subaybayan ang bawat galaw ng iyong pera, magkakaroon ka rin ng kakayahang kontrolin ito. At kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo sa paggastos, doon mo mararamdaman ang tunay na simula ng pag-asenso. Number 2, magtakda ng maliwanag na layunin sa pag-iipon. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap mag-ipon ay dahil wala silang malinaw na dahilan kung bakit nila ito gustong gawin. Kapag walang layunin, madaling sumuko, madaling matempt gumastos at mabilis mawala ng disiplina. Kaya napakahalaga na bago ka pa man magsimulang magtabi ng pera, malinaw muna sa iyo kung para saan mo ito ginagawa. Ang pag-iipon ay parang paglalakbay. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, mahirap manatiling nasa tamang direksyon. Pero kapag may layunin ka, mas nagkakaroon ng saysay bawat sakripisyo na ginagawa mo. Halimbawa, kung alam mong gusto mong makapagpatayo ng bahay balang araw, o makapagpundar ng maliit na negosyo, o makapag-ipon para sa edukasyon ng anak mo, mas madali mong tatanggihan ang mga bagay na walang kinalaman sa layuning iyon. Simulan mo sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong mga financial goals. Gamitin mo ang tinatawag na SMART principle. Ibig sabihin ay specific, measurable, achievable, realistic, at time-bound. Halimbawa, sa halip na sabihing mag-iipon ako, mas mabisa kung sasabihin mong mag-iipon ako ng 50,000 sa loob ng 1 taon. Kapag malinaw ang layunin, mas madaling gumawa ng plano kung paano ito mararating. Kapag nakasulat na ang layunin mo, ilagay mo ito sa isang lugar na palagi mong nakikita, maaring sa likod ng pinto, sa salamin, o sa screen ng cellphone mo. Araw-araw paalalahanan mo ang sarili mo kung bakit mo kailangang magpursige. Ang mga ganitong paalala ay nagiging gabay para manatili kang determinado. Kahit may mga tukso o pagsubok, isipin mo rin ang pakiramdam ng tagumpay kapag nakamit mo ang layunin mo. Ang unang ipon na nagiging puhunan, ang unang bahay na sariling pag-aari, ang unang pagkakataon na hindi mo kailangang mangutang dahil may nakareserba kang pera. Ang bawat layunin ay bunga ng disiplina at tiyaga, at lahat ng ito ay nagsisimula sa malinaw na direksyon. Maraming tao ang nagsisimula mag-ipon pero humihinto sa gitna ng proseso dahil nawawalan ng dahilan. Kapag wala kang layunin, ang pag-iipon ay nagiging mabigat at nakakainip. Pero kapag alam mo kung bakit mo ito ginagawa, nagiging inspirasyon ang bawat hakbang. Kaya huwag mong hayaan na lumipas ang mga buwan na wala kang tinatarget. Tukuyin mo kung ano talaga ang gusto mong marating. Magtakda ng malapit na layunin para manatiling motivated. At magtakda rin ng pangmatagalang layunin para alam mo kung saan ka patutungo. Ang malinaw na layunin ay parang ilaw sa madilim na daan. Kapag dala mo ito, hindi ka basta maliligaw. At bawat ipon na itinatabi mo ay nagiging hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan. Sa oras na magkaroon ka ng direksyon, mas magiging malinaw din ang halaga ng bawat desisyon mo sa pera. Number 3, gumawa ng realistikong budget. Kung gusto mong mabilis makaipon, kailangan mong matutong gumawa at sumunod sa isang malinaw at makatotohanang budget. Marami ang nagtatangka na mag-ipon, pero bigo dahil hindi nila pinaplano kung paano nila gagamitin ang kanilang pera. Kapag wala kang budget, para kang naglalakbay na walang mapa. Hindi mo alam kung kailan ka dapat huminto, saan ka dapat gumastos, at kung gaano pa karaming pera ang natitira sa iyo. Ang paggawa ng budget ay hindi kailangang komplikado. Ang kailangan lang ay pagiging tapat sa sarili. Una, alamin mo kung magkano talaga ang pumapasok sa iyo buwan-buwan. Isama mo rito ang lahat ng pinagkakakitaan mo, tulad ng sweldo, sideline o kahit maliit na kita sa online selling. Pagkatapos nito, ilista mo naman ang lahat ng gastusin mo. Isama mo ang mga regular na bayarin tulad ng kuryente, tubig, renta, pamasahe at pagkain,
Pati na rin ang mga maliit na gastos na madalas nakakalimutan tulad ng load, kape at merienda. Kapag nailista mo na lahat, pag-aralan mo kung saan napupunta ang pinakamalaking bahagi ng pera mo. Dito mo makikita kung may mga gastusin na pwedeng bawasan o tanggalin. Maglaan ka ng porsyento ng iyong kita para sa bawat bahagi ng iyong buhay. Halimbawa, 50% para sa mga pangunahing pangangailangan, 30% para sa mga personal na gastos, at 20% para sa ipon or investment. Maaari mong baguhin ang mga bilang depende sa sitwasyon mo, basta't siguraduhin mong may nakalaan na bahagi para sa pag-iipon. Ang sikreto sa paggawa ng epektibong budget ay pagiging makatotohanan. Huwag kang magtakda ng sobrang higpit na plano na hindi mo naman kayang sundin. Kapag masyado kang nagtitipid, mauuwi ka lang sa pagsuko at pagbabalik sa dating gawi. Dapat balanse, sapat para mabuhay ng maayos, pero may disiplina para makapagtabi. Huwag mo ring isipin na ang budget ay isang limitasyon. Halip dito, ito ay isang gabay. Sa pamamagitan ng budget, ikaw ang may kontrol sa pera mo. Alam mo kung saan ito dapat mapunta, at alam mo rin kung hanggang saan lang ang pwede mong gastusin. Masarap sa pakiramdam kapag alam mong hawak mo ang direksyon ng iyong pananalapi. Maganda ring magkaroon ng regular na pagsusuri sa budget mo. Bawat buwan, tingnan mo kung gumagana pa ba ang plano mo o kailangan ng kaunting adjustment. Baka masyado kang nagtitipid sa pagkain o baka naman sobra sa luho. Ang mahalaga ay natututo kang balansehin ang lahat. Kapag naging ugali mo na ang pagsunod sa isang realistikong budget, mapapansin mong unti-unting lumalaki ang ipon mo kahit hindi mo ito napapansin. Dahil sa bawat pisong maayos mong naipapamahagi, isang hakbang iyon papunta sa mas maayos na kinabukasan. Ang budget ay parang salamin ng iyong mga pinahahalagahan. Ipinapakita nito kung ano talaga ang inuuna mo sa buhay. Kapag natutunan mong gumawa ng budget na totoo sa sitwasyon mo at kaya mong sundin, doon mo mararanasan na hindi lang basta pera ang iyong pinamamahalaan, kundi ang direksyon ng iyong buong buhay pinansyal. Number 4, alamin ang kaibahan ng pangangailangan at luho. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang maraming Pilipino na mag-ipon ay dahil hindi malinaw sa kanila kung alin ang tunay na kailangan at alin ang luho lamang. Marami ang natutukso na gumastos sa bagay na hindi naman mahalaga. At kapag paulit-ulit itong nangyayari, mabilis na nauubos ang pera na pwede sana ay napunta sa ipon. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa dalawang bagay na ito. Ang pangangailangan ay ang mga bagay na kinakailangan mo para mabuhay at mapanatili ang maayos na pamumuhay. Kabilang dito ang pagkain, tubig, kuryente, pamasahe, renta o bayad sa bahay, at ilang pangunahing gamot o kalusugan. Ito ang mga bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Kapag hindi mo natugunan ang mga ito, maapektuhan ang kalidad ng iyong buhay. Samantalang ang luho naman ay mga bagay na gusto mo, ngunit hindi naman kinakailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maaring ito ay bagong gadget, mamahaling kape, shopping, o mga bisyo na nagbibigay saya pero hindi mahalaga sa pangmatagalang buhay. Hindi masama ang mag-enjoy paminsan-minsan, ngunit kapag hindi nasusubaybayan, unti-unti nitong nauubos ang pera at pinipigilan ng pag-ipon. Upang magkaroon ng kontrol sa iyong pera, simulan sa pagsusuri ng mga nakaraang gastusin, ilista kung alin dito ang pangangailangan at alin ang luho. Kapag malinaw sa iyo ang pagkakaiba, mas madali mong malalaman kung saan pwedeng bawasan. Halimbawa, kung araw-araw kang bumibili ng mamahaling kape at snack sa labas, maaari mong bawasan ito sa kalahati at ilaan ang natitirang pera sa ipon. Sa simpleng hakbang na ito, makakalikom ka ng sapat na halaga sa loob ng buwan nang hindi sinasakripisyo ang pangunahing pangangailangan. Mahalaga rin na magkaroon ng disiplina sa pagdedesisyon. Bago ka gumastos, tanungin ang sarili mo kung kailangan mo ba talaga ang bagay na bibilhin mo o gusto mo lang ito pansamantala. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng kontrol at natututo kang pag-isipan ang bawat sentimo na lumalabas sa bulsa mo. Bukod sa pagiging disiplinado, makakatulong rin ang pagtatakda ng limitasyon sa luho. Halimbawa, maglaan ka ng 1% ng kita mo para sa luho at ang natitira ay para sa pangangailangan at ipon. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa iba o magsakripisyo ng sobra.
Natututo kang balansehin ang kasiyahan ngayon at seguridad sa hinaharap. Kapag naitakda mo ng maayos ang hangganan, mas madali mong maipon ang pera. Mas nagiging malinaw ang bawat desisyon sa paggastos at mas napapamahalaan mo ang sarili mo sa tamang paraan. Ang kaalaman sa pagkakaiba ng pangangailangan at luho ay nagbibigay kapangyarihan sa iyong pananalapi. At unti-unti mong mararamdaman ang kalayaan sa pera na dati ay tila laging nauubos ng hindi mo alam. Sa huli, ang pag-unawa sa dalawang ito ay pundasyon ng matagumpay na pag-iipon. Kapag nasanay kang unahin ang pangangailangan at kontrolin ang luho, bawat pisong naiipon mo ay nagiging hakbang patungo sa mas maayos at mas ligtas na kinabukasan. Number 5. Magtabi ng emergency fund. Isa sa pinakamahalagang hakbang sa pag-iipon ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa hindi inaasahang gastos tulad ng biglaang pagkakasakit, pagkasira ng gamit o pagkakaroon ng problema sa trabaho. Kapag walang nakalaang pera para sa ganitong sitwasyon, madalas itong nagdudulot ng stress, pagkakautang at pagkaantala sa ibang financial goals. Ang emergency fund ay isang nakalaang halaga ng pera na hindi ginagamit para sa karaniwang gastusin o luho. Ito ay espesyal na pondo na para lamang sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi mo ito hahawakan maliban kung talagang kailangan at dapat sapat ang halaga nito para mapagtagumpayan ang kahit ilang buwang gastusin kung biglang mawala ng kita o magkaroon ng malaking problema. Karaniwan, inirerekomenda ng mga financial experts na ang emergency fund ay katumbas ng 3 hanggang 6 na buwang gastusin. Halimbawa, kung buwan-buwan kang gumagastos ng 15,000, ang ideal na emergency fund ay nasa 45 hanggang 70,000 piso. Alam nitong tila malaking halaga, pero hindi ito imposible kung susundin ang tamang disiplina sa pag-iipon. Simulan mo sa maliit. Kahit 500 o 1,000 piso, bawat buwan ay malaking tulong sa katagalan. Maglaan ka ng hiwalay na account o envelope para sa emergency fund upang hindi ka matukso na gamitin ito sa ibang bagay. Ang pagkakaroon ng hiwalay na lugar ay nagbibigay proteksyon at disiplina sa pondo mo. Bukod sa pagtatabi, makakatulong rin ang pagpaplano kung paano mo mapapabilis ang paglago ng emergency fund. Halimbawa, kung may side hustle ka, maaaring ilaan ng kalahati ng kita nito para sa fund. O kung may nakalaang bonus o perang panalo sa maliit na pagkakataon, pwede ring idagdag sa emergency fund bago gastusin ang iba. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong maaabot ang tamang halaga. Mahalaga rin na ituring ang emergency fund bilang prioridad. Bago ka gumastos sa luho o ibang hindi mahalagang bagay, siguraduhin munang may sapat na pondo para sa hindi inaasahang pangyayari. Sa ganitong paraan, kahit bigla ang problema sa buhay ang dumating, hindi ka mauubusan ng pera o mapipilitang mangutang. Kapag naging regular na ugali ang pagtatabi para sa emergency fund, unti-unti mong mararamdaman ang seguridad. Hindi na basta-basta ang bawat aberya ay nagdudulot ng stress at mas nagiging confident ka sa paghawak ng pera. Ang bawat pisong inilalagay mo ay hindi lamang pera, kundi kapayapaan ng isip at proteksyon para sa hinaharap. Ang emergency fund ay pundasyon ng maayos na pag-iipon. Kapag meron ka nito, mas nagiging matibay ang iyong financial foundation. Hindi ka basta-basta matitinag ng mga biglaang problema at mas madali mong maaabot ang iba pang layunin sa buhay. Number 6. Alamin ang tamang lugar para sa iyong ipon. Hindi sapat na mag-ipon lamang ng pera. Mahalaga rin na malaman mo kung saan mo ito itatabi para lumago at manatiling ligtas. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng ipon sa kanilang pitaka o sa simpleng cash sa bahay. Ngunit kapag nangyari ang hindi inaasahan tulad ng sunog, baha o kahit simpleng pang-araw-araw na gastusin, madali itong nauubos. Kaya napakahalaga ng tamang lugar para sa ipon mo. Una sa lahat, pwede mong simulan sa isang hiwalay na savings account sa bangko. Ang hiwalay na account ay nakakatulong para hindi basta-basta nagagamit ang pera mo sa araw-araw na gastusin. Pumili ng account na may mataas na interest kung kaya upang mas kumita ang pera habang nakatabi. Sa ganitong paraan, unti-unti mong mapapalago ang ipon mo nang hindi mo naman ito pinaghihirapan. Bukod sa bangko, may mga Pilipino rin na gumagamit ng digital wallets or mobile savings apps. Maraming apps ngayon ang nagbibigay ng simpleng paraan
upang magtabi at mag-track ng ipon, pati na rin ng kaunting interest o rewards. Magandang paraan ito, lalo na kung sanay ka na sa digital transactions. Ang mahalaga ay malinaw sa iyo na ang perang inilalagay mo rito ay para lamang sa ipon at hindi para sa regular na gastusin. Para sa mas matagalang layunin, pwede mo ring isaalang-alang ang investment sa mga secure na instrumento tulad ng time deposit or government bonds. Ang mga ito ay mas mataas ang potential growth kaysa sa simpleng savings account, kaya mas mabilis na lalaki ang pera mo sa paglipas ng panahon. Siyempre, kailangan mo ring unawain ang mga rules at limitasyon ng bawat instrumento para maiwasan ang pagkakamali. Mahalaga rin na magkaroon ng kombinasyon. Halimbawa, ilagay ang emergency fund sa isang savings account na madaling ma-access kapag may pangangailangan, habang ang long-term goal mo tulad ng negosyo o bahay ay pwede sa time deposit o bonds. Sa ganitong paraan, parehong ligtas at kumikita ang pera mo. Bukod sa tamang lugar, mahalaga ring maging consistent sa pagtatalaga ng halaga buwan-buwan. Kahit maliit lang basta't regular, mas malaki ang epekto nito sa katagalan. Ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa laki ng unang ipon dahil sa paglipas ng buwan at taon, unti-unti itong lalaki at magiging pundasyon ng financial security mo. Sa huli, ang tamang lugar para sa ipon mo ay nagbibigay proteksyon, disiplina at paglago. Hindi lang basta nakatabi ang pera, kundi ito ay gumagana para sa iyo habang ikaw ay abala sa ibang bagay. Kapag alam mo kung saan mo dapat ilagay ang pera mo, mas nagiging organisado at sistematiko ang paraan mo ng pag-iipon. Ang bawat hakbang na ito ay nagpapalakas sa financial foundation mo. Sa oras na maging malinaw kung saan ilalagay ang ipon, mas madali mo rin makikita kung gaano kalayo na ang narating mo at mas handa kang harapin ang hinaharap ng may seguridad at tiwala sa sarili. Number 7, gamitin ang prinsipyo ng Pay Yourself First. Isa sa pinakamabisang paraan para mabilis makaipon ay ang prinsipyo ng Pay Yourself First. Maraming tao ang natututo lang mag-ipon kapag may natitirang pera sa dulo ng buwan, ngunit kadalasan kapag naiwan na lang ang sobra, maliit na lang ang naiipon o wala na talaga. Ang prinsipyong ito ay simple pero napaka-epektibo. Bago mo bayaran ang ibang gastusin, bago mo gastusin ang pera sa luho o kahit sa ibang bagay, unang ilaan mo ang isang bahagi para sa iyong ipon. Simulan ito sa pamamagitan ng pagtukoy kung magkano ang porsyento ng kita mo na ilalaan sa ipon sa simula pa lamang ng buwan. Halimbawa, pwede mong simulan sa 10% o 5% ng iyong sweldo. Kapag nasanay ka na, pwede mo itong dagdagan pa habang lumalaki ang kita mo. Ang mahalaga ay hindi mo nahihintayin na may sobra bago ka magtabi, kundi unang ipon mo na ang sarili mo. Isa pang magandang paraan ay i-automate ang pag-iipon. Maraming bangko at digital wallets ngayon ang may feature kung saan pwede mong automatikong ilipat ang nakatakdang halaga mula sa salary account papunta sa savings account o digital savings app sa mismong araw ng pasahod. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangan pang isipin o pag-initan ang pagtabi dahil automatic na itong naiipon. Bukod sa convenience, ang prinsipyo ng Pay Yourself First ay nagtuturo rin ng disiplina sa pananalapi. Kapag nasanay kang unahin ang sarili mo sa bawat kita, mas nagiging matatag ang ugali mo sa paggastos. Mas madali mong nai-prioritize ang pangangailangan at ipon kaysa sa pansamantalang kasiyahan o luho. Mahalaga rin na ipatupad ito sa lahat ng uri ng kita, hindi lang sa regular na sweldo, kundi pati sa bonus, sideline o maliit na kita mula sa online selling o freelance work. Sa tuwing may bagong pera, unang ilaan ang bahagi para sa ipon bago gastusin ang iba. Sa ganitong paraan, unti-unti kang makakalikom ng mas malaking pondo at mas mabilis mong maabot ang iyong financial goals. Kapag nasanay ka na sa ganitong sistema, makakaramdam ka ng seguridad. Hindi mo na kailangan pang mag-alala kung biglang may emergency o kailangan bumili ng mahalagang bagay. Ang bawat pisong inilaan mo ay hakbang patungo sa kalayaan sa pananalapi at nagiging pundasyon ng mas maayos at organisadong pamumuhay. Ang prinsipyo ng Pay Yourself First ay hindi lang simpleng tip sa pag-iipon, kundi mindset shift. Ipinapakita nito na ikaw ang may kontrol sa pera mo at hindi ang pera ang kumokontrol sa iyo. Sa oras na maging habit mo ang unahin ang sarili mo sa bawat kita, mas magiging maayos ang pamamahala mo sa pera
at mas mabilis mong mararating ang mga pangarap mo sa buhay. Number 8. Hanapin ang mga side income o extra kita. Isa sa pinakamabisang paraan para mapabilis ang pag-iipon ay ang pagkakaroon ng side income o dagdag na kita bukod sa regular na trabaho. Maraming Pilipino ang umaasa lamang sa kanilang sweldo. Ngunit sa dami ng gastusin sa araw-araw, hindi sapat ang kita para sa ipon at mga pangarap sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng extra income ay nagbibigay ng dagdag na pera na pwede mong itabi o gamitin sa investment nang hindi naapektuhan ang pangunahing budget mo. Una, pag-isipan kung ano ang mga kakayahan at talento mo na pwede mong pagkakitaan. Halimbawa, kung marunong kang magluto, pwede kang magbenta ng homemade food o pastries. Kung may hilig ka sa sining o crafts, pwede mong ibenta ang mga gawa mo online. Maraming Pilipino rin ang kumikita sa tutoring, pag-translate, freelance writing, graphic design, o simpleng pag-offer ng skills sa social media. Ang mahalaga ay pumili ng bagay na kaya mong gawin ng consistent at hindi nakakaapekto sa iyong pangunahing trabaho o kalusugan. Bukod sa talent, pwede ring tingnan ang mga oportunidad sa paligid mo. Maraming online platforms ang nagbibigay ng pagkakataon para kumita mula sa maliit na investment, tulad ng selling items online, reselling o digital services. Sa ganitong paraan, pwede mong dagdagan ang kita mo nang hindi kailangan ng malaking kapital. Kapag may extra income ka na, mahalaga ang disiplina sa paggamit nito. Ilan ang karamihan o buong bahagi ng dagdag na kita para sa ipon, emergency fund, o investment bago gastusin sa luho o panandali ang kasiyahan. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong mapapalago ang pera mo at mas makakamit ang mga layunin mo sa financial life. Ang side income ay hindi lang para madagdagan ang pera. Ito rin ay nagtuturo ng financial management at disiplina. Kapag may dagdag na pera, nagkakaroon ka ng pagkakataon na masubukan ng iba't ibang paraan ng pamamahala sa pera, matutunan ang value ng bawat sentimo, at makita kung paano lumalaki ang pera mo sa tamang paggamit. Bukod dito, ang pagkakaroon ng extra income ay nagbibigay rin ng mental at emotional security. Kapag may karagdagang kita, hindi ka agad natatakot sa biglaang pangyayari o emergencies. Mas nagiging confident ka sa mga financial decision mo at mas handa kang harapin ang anumang gastusin o opportunity sa hinaharap. Ang paghahanap ng side income ay isang estratehiya na hindi lamang nagdadagdag ng pera, kundi nagtataguyod ng mas matatag na pananalapi. Kapag nasanay kang gumamit ng extra income para sa ipon at investment, mas mabilis mong maaabot ang financial goals mo at mas malaki ang seguridad na mararamdaman mo sa bawat hakbang ng buhay. Number 9. Limitahan ang impulsive buying o biglaang gastos. Isa sa pinakamalaking hadlang sa mabilis na pag-iipon ay ang biglaang paggastos o impulsive buying. Maraming Pilipino ang nakakaranas nito, lalo na kapag may sale, promo o trending items online. Sa unang tingin, maliit lang ang gastos, ngunit kapag paulit-ulit, napakalaki ng perang nauubos sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Kung hindi mapapamahalaan, napipigilan nito ang pagkakaroon ng ipon at nakakaapekto sa financial goals. Upang maiwasan ang impulsive buying, mahalagang magkaroon ng malinaw na plano sa paggastos. Bago bumili ng kahit ano, itanong sa sarili kung kailangan mo ba talaga ang item na yon o gusto mo lang pansamantala. Kung ito ay hindi mahalaga o hindi bahagi ng iyong budget o layunin, mas makabubuti na huwag ituloy ang pagbili. Ang simpleng pagtatanong sa sarili bago gumastos ay makakatipid ng maraming pera sa katagalan. Mahalaga rin ang pagbibigay ng panahon bago magdesisyon. Isang epektibong paraan ay ang 24-hour rule, kung saan hahayaan mo muna ang isang araw bago bilhin ang isang item. Sa oras na lumipas, malamang ay mapapansin mong hindi mo na pala kailangan o hindi gaanong mahalaga ang bagay na iyon. Sa ganitong paraan, naiwasan mo ang biglaang paggastos na pwedeng makasira sa ipon mo. Bukod dito, makakatulong rin ang paggamit ng shopping list kapag namimili. Kung alam mo kung ano lang ang bibilhin, mas madali kang makakapili at hindi basta-basta matutukso ng mga item sa paligid. Ang listahan ay nagbibigay ng focus at control sa paggastos at nagiging gabay para hindi ka basta gumastos sa luho o panandali ang kasiyahan. Isa pang epektibong paraan ay ilimit ang exposure sa tukso. Halimbawa, bawasan ang pag-browse sa online shopping apps kung alam mong mabilis kang ma-tempt.
O i-unfollow ang mga social media accounts na madalas nagpo-promote ng mga bagay na hindi mo kailangan. Sa ganitong paraan, mas kontrolado ang environment mo at mas madali mong matutunan ang disiplina sa pera. Kapag nasanay ka ng kontrolin ng impulsive buying, unti-unti mong mapapansin ang epekto sa ipon mo. Mas malaki ang naiitatabi, mas organized ang pera, at mas mabilis mong naaabot ang iyong financial goals. Ang bawat desisyon na hindi lamang basta-basta gastusin ay hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan. Ang limitasyon sa biglaang gastos ay hindi lang para makapag-ipon. Ito rin ay nagtuturo ng disiplina at kontrol sa sarili. Kapag natutunan mong pag-isipan bawat pagbili at huwag basta matukso, mas nagiging malinaw ang daloy ng pera mo at mas nagiging matatag ang pundasyon ng iyong financial life. Number 10. Maging consistent at patient sa pag-iipon. Ang huling hakbang para mabilis makaipon ay marahil ang pinakamahalaga sa lahat, maging consistent at patient sa proseso ng pag-iipon. Maraming tao ang nagsisimula nang may malaking motibasyon, ngunit mabilis din nawawalan ng gana kapag hindi agad lumalaki ang pera sa kanilang ipon. Ang pag-iipon ay hindi instant. Ito ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng disiplina, tiyaga at tamang mindset. Mahalaga na unahin ang consistency kaysa sa dami ng pera na unang naiipon mo. Kahit maliit na halaga, basta't regular, mas malaki ang epekto nito sa katagalan. Halimbawa, kung makakapagtabi ka ng 500 piso bawat buwan at masusunod mo ito ng 1 taon, makakabuo ka ng 6,000 na agad. Sa ikalawang taon, 30% na ang dagdag sa bunga ng interest kung nasa savings account o investment. Ang regular na ipon ay nagbubunga ng mas malaking resulta sa hinaharap kaysa sa biglaang malaking halaga na hindi sustainable. Bukod sa consistency, mahalaga rin ang pasensya. Maraming Pilipino ang nagtataka kung bakit parang hindi tumataas ang ipon kahit regular ang pagtabi. Ang sagot ay simple. Ang ipon ay unti-unti at hindi biglaan. Hindi mo mararamdaman agad ang epekto sa unang buwan. Ngunit sa paglipas ng taon, makikita mo ang malaking pagbabago. Ang pasensya ay nagbibigay ng pananaw na ang bawat maliit na hakbang ay may halaga at ang unti-unting pag-iipon ay nagiging pundasyon ng matibay na financial stability. Isa pang paraan para maging consistent at patient ay ang pagtatakda ng micro goals. Halimbawa, sa halip na isipin agad ang target na 100,000 piso, hatiin ito sa mas maliit na target tulad ng 10,000 sa bawat quarter. Kapag naabot ang maliit na milestone, nagbibigay ito ng motivation at kumpiyansa na kaya mong ipagpatuloy ang proseso. Sa ganitong paraan, hindi ka nawawala sa focus at mas nagiging realistic ang mga inaasahan mo sa sarili mo. Ang pagiging consistent at patient ay hindi lang nakakatulong sa pag-iipon ng pera. Ito rin ay nagtuturo ng mas malalim na leksyon sa buhay. Ang disiplina, determinasyon at pananaw sa pangmatagalan. Kapag nasanay ka na sa sistemang ito, mas nagiging maayos ang pamamahala mo sa pera at mas malinaw ang direksyon ng iyong financial goals. Bukod dito, makakatulong ang periodic review ng ipon. Bawat 3 o 6 na buwan, balikan ang progress mo at tingnan kung may pwedeng i-adjust. Maaaring kailangan mong dagdagan ang porsyento na itinabi o maghanap ng bagong paraan para mapabilis ang pag-iipon. Ang regular na pagsusuri ay nagbibigay insight at nagpapatibay sa commitment mo na magtagumpay sa financial planning. Ang consistent at patient na pag-iipon ay nagbibigay kapangyarihan sa iyo. Ang bawat pisong naiipon, bawat desisyong pinili mong unahin ang ipon kaysa sa luho, ay hakbang patungo sa mas matatag at ligtas na kinabukasan. Hindi lang pera ang naipon mo, kasama rito ang tiwala sa sarili, disiplina sa buhay, at kakayahang harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa. Ang proseso ng pag-iipon ay parang pagtatanim ng puno. Hindi mo makikita agad ang bunga, ngunit kapag inalagaan at pinanatili, unti-unti itong lalago at balang araw ay magbubunga ng masagana. Ang consistency at pasensya ang susi para makamit ang matagal na inaasam na financial freedom at mas maginhawang pamumuhay. Alam mo ba, maraming Pilipino ang palaging nangangarap na makaipon at magkaroon ng mas maayos na buhay pinansyal, ngunit karamihan sa kanila ay hindi talaga alam kung saan magsisimula o paano magtatag ng matibay na pundasyon. Kung nakarating ka rito sa video na ito,
ibig sabihin ay handa ka nang gawin ang unang hakbang para sa mas malinaw at kontroladong pamamahala ng pera mo. Lahat ng ating tinalakay mula sa pag-alam kung saan napupunta ang pera mo, pagtukoy ng layunin sa pag-iipon, paggawa ng realistikong budget, pagkilala sa pangangailangan at luho, pagtatabi ng emergency fund, pagpili ng tamang lugar para sa ipon, paggamit ng prinsipyong pay yourself first, paghahanap ng side income, pag-iwas sa biglaang gastos, hanggang sa pagiging consistent at patient sa pag-iipon, ay mga hakbang na kung susundin ng maayos, siguradong makakatulong sa iyo na mapabilis ang pag-abot sa mga financial goals mo. Hindi ito tungkol sa instant na solusyon o mabilisang kayamanan. Ito ay tungkol sa disiplina, tamang mindset at tamang sistema na pwede mong sundin araw-araw. Kapag nasanay ka ng magplano, magtabi at kontrolin ang bawat sentimo, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago sa buhay mo. Hindi lang pera ang naiipon mo. Natututo ka ring maging mas responsable, mas maingat, at mas handa sa hinaharap. Huwag mong kalimutan na ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Ang 100 piso na naiipon mo ngayon ay unti-unti ring lalago sa tamang paggamit. Ang bawat desisyon na pipiliin mong ipunin ang pera mo kaysa gastusin agad ay hakbang patungo sa financial freedom. Sa oras na maging habit ang mga prinsipyong ito, mas madali mong maabot ang mga pangarap mo. Mas ligtas ka sa hindi inaasahang gastos at mas handa kang sumuong sa mas maginhawa at mas organisadong buhay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa simpleng payo at disiplina na tinalakay natin ngayon, makikita mo na hindi imposibleng makapag-ipon at magtagumpay sa pananalapi. Tandaan, hindi lamang ang laki ng sweldo ang mahalaga, kundi ang tamang paggamit ng bawat sentimo at ang consistency na ipapakita mo sa bawat hakbang ng iyong pag-iipon. Kaya simulan mo ngayon, gawin mo itong habit at sa bawat buwan ay makikita mo ang unti-unting paglago ng pera mo at ang tagumpay ng disiplina sa iyong buhay. Ito ang simula ng mas maayos, mas kontrolado, at mas matagumpay na kinabukasan para sa iyo at sa pamilya mo.